Welcome! This presentation will explain your salary, benefits, and other important employment details in a simple and clear way. Ang compensation and benefits ay yung mga rewards binibigay ng company sa employees bilang kapalit ng trabaho nila. Kasama dito ang sweldo, bonuses, insurance, retirement contributions, paid leave, at pension fund. Ibig sabihin, ito yung mga benepisyong natatanggap natin mula sa kumpanya habang tayo ay nagtatrabaho. Sa slide na ito, pag-uusapan natin kung paano kinikwenta ang sahod. Sa weekly rate, ito ay ang kabuuang sahod na natatanggap kada linggo. Ang daily rate naman ay nakadepende sa sahod na in-offer ng company. Hourly rate ay kinikwenta sa pamamagitan ng paghahati ng daily rate sa 8 oras. Halimbawa, kung ang daily rate ay 525, ang hourly rate ay 65.63. Ang overtime naman ay nakukuha lamang kapag may authorized na overtime at ito ay kinikwenta bilang hourly rate times 1.25. Sa night differential, para naman ito sa mga nagtatrabaho mula 10 p.m. hanggang 6 a.m. May dagdag na bayad ito. At ito ay kinikwenta bilang hourly rate times 1.10. Ngayon, pag-usapan natin ang regular overtime at kung paano ito kinikwenta. Alam natin na may pagkakataon na kailangan natin magtrabaho ng lampas sa 8 oras sa isang araw. Kapag nangyari ito, may dagdag na bayad tayo na tinatawag na overtime pay. Pero paano nga ba ito kinikwenta? Para makuha ang hourly rate, hahatiin natin ang daily rate sa 8 oras na trabaho. Halimbawa, kung ang daily rate mo ay 525, ang hourly rate mo ay 65.63 pesos. Kapag nag-overtime ka, tataas ang bayad mo dahil may overtime rate na 1.25 times ng hourly rate mo. Paano kinikwenta ang overtime pay? Ang formula natin ay ang hourly rate times 1.25 is equals to overtime rate. So, ang magiging total ng hours of overtime mo is 82.4. Ibig sabihin, kada isang oras na overtime, ang dagdag na bayad mo ay 82.4 pesos. Kapag pumasok ka sa rest day mo o sa special holiday, mas mataas ang bayad mo kada oras. Halimbawa, kung ang hourly rate mo ay 65.63 pesos, may dagdag ka na 30%, kaya magiging 85.32 pesos per hour. Kung nagtrabaho ka ng 8 oras, ang sahod mo ay 682.56. Pero kung lumagpas ka sa 8 oras, may dagdag ka pang 25% sa overtime. Kaya ang total overtime rate mo ay magiging 110.91 per hour. Kung nagtrabaho ka naman ng 10 oras, ang 2 oras doon ay sosobra at babayaran ng 221.82 pesos. Sa kabuuan, ang sahod mo sa 10 oras na trabaho sa rest day mo ay 904.38. Ibig sabihin, mas mataas talaga ang kita kapag pumasok ka sa rest day mo, lalo na kung may overtime. Kapag ang isang special holiday ay tumapat sa iyong rest day at ikaw ay pumasok sa trabaho, mas mataas ang bayad mo kada oras. Sa halip na regular na rate, ang sahod mo ay magiging 150% na iyong hourly rate. Halimbawa, kung ang daily rate mo ay 525, ang hourly rate mo ay 65.63 pesos, sa special holiday na rest day mo, ito ay magiging 98.45 kada oras. At kung lumagpas ka sa 8 oras na trabaho, tataas pa lalo ang bayad mo sa overtime na magiging 195% ng hourly rate o 128.98 kada oras. Halimbawa, si Juan ay nagtrabaho ng 10 hours sa isang special holiday na tumapat sa kanyang rest day. Ang unang 8 oras ay babayaran ng 98.45 kada oras, kaya ang kabuuan ay 787.60 pesos. Ang sumobra na 2 oras ay babayaran ng 128.98 kada oras, kaya ang dagdag na bayad ay 257.96. Sa kabuuan, ang sahod ni Juan para sa araw na iyon ay 1,045 pesos. Mahalagang alam natin ang mga rate na ito para masiguro nating tama ang ating natatanggap na sahod, lalo na kapag pumapasok tayo sa mga araw na dapat sana ay sa ilang
ibang pagkakataon, may mga araw kung saan hindi kinakailangan pumasok sa trabaho, tulad ng mga regular holidays. Sa ganitong mga araw, may karapatang benepisyo ang mga empleyado kahit hindi sila pumasok. Kung ang isang empleyado ay hindi pumasok at nag-rest lamang sa bahay, siya ay entitled pa rin sa 100% ng kanyang daily rate. Halimbawa, kung ang daily rate ng isang manggagawa ay 525 pesos, tatanggap pa rin siya ng buong 525 pesos kahit hindi siya nag-report sa trabaho. Samantalang, kung ang empleyado ay pumasok sa trabaho sa kabila ng holiday, siya ay makakatanggap ng mas mataas sa sahod bilang incentive. Para sa unang 8 oras ng trabaho, ang bayad ay 200% ng kanyang regular hourly rate. Sa halimbawa, kung ang hourly rate ay 65.63, ay dodoblihin kaya magiging 131.26 kada oras. Kapag ito ay iminultiply sa 8 oras ng trabaho, ang kabuuang bayad para sa araw na iyon ay aabot sa 1,050 pesos. Ang mga araw na itinuturing na legal holiday ay may espesyal na patakaran pagdating sa pasahod. Sa mga ganitong araw, mas mataas ang bayad sa mga empleyadong papasok sa trabaho bilang pagkilala sa kanilang serbisyo kahit holiday. Una, kung ang isang empleyado ay pumasok sa isang legal holiday, siya ay may tinatawag na double pay. Ibig sabihin, ang regular hourly rate niya ay dodoblehin. Halimbawa, kung ang regular hourly rate niya ay 65.63, ang legal holiday rate niya ay 131.26 kada oras. Sa loob ng unang 8 oras ng trabaho, ito ang magiging computation niya. 65.63 times 200% times 8 is equals to 1,050 pesos. Ngunit kung ang empleyado ay nagtrabaho ng higit pa sa 8 oras, may dagdag pa siyang bayad bilang overtime pay. Ang overtime rate sa legal holiday ay mas mataas na umaabot sa 260 ng hourly rate. Gamit pa rin ang parehong hourly rate, 65.63 times 260 is equals to 170.64 per hour. Halimbawa, kung si Juan ay nagtrabaho ng 9 na oras sa isang legal holiday, ganito ang magiging breakdown ng sahod niya. Sa unang 8 oras ay 1,050 pesos. So, ang 1 hour overtime niya is 170.64. Ang kabuuang sahod niya para sa araw na iyon ay 1,220.72. Makikita sa halimbawang ito na ang pagsusumikap ng mga empleyado sa mga araw na dapat ay pahinga ay binibigyan ng mas mataas na halaga. Ito ay alinsunod sa Labor Code ng Pilipinas at layuning mapanatili ang makatarungan at makataong kondisyon sa holiday ay tumapat sa iyong rest day at ikaw ay pumasok sa trabaho, mas mataas ang iyong sahod dahil pinagsama ang benepisyo ng holiday at rest day premium. Sa ganitong pagkakataon, ang rate mo ay 260% ng regular hourly rate mo. Halimbawa, kung ang daily rate mo ay 525 at ang hourly rate ay 65.63, kapag pumasok ka sa legal holiday na rest day mo, ang bayad mo kada oras ay 170.64. Para sa unang 8 oras ng trabaho, ang kabuuang sahod ay 170.64 times 8 is equals to 1,365 pesos. Ibig sabihin, kahit isang araw lang, malaki ang dagdag sa kita mo kapag pumasok ka sa holiday na tumapat sa iyong day off. Ang mga empleyado nagtatrabaho mula 10 p.m. hanggang 6 a.m. ay entitled sa Night Shift Differential or NSD. Ibig sabihin may dagdag na 10% sa kanilang hourly rate bilang incentive sa pagtatrabaho sa gabi. Halimbawa, kung ang daily rate ay 525, ang hourly rate ay 65.63, kapag night shift ka, ang bayad mo kada oras ay magiging 72.19. Kung 8 oras kang nakashift, ang total ng sahod mo ay 577.52. Sa madaling salita, mas mataas ang kita kapag gabi ang trabaho. Isang paraan ng compensation para sa hirap ng night shift. Kapag nagtrabaho ka sa night shift at nag-overtime ka, may karagdagang benepisyo ka. Bukod sa 10% night differential, may dagdag ka ring 25% overtime premium. Kaya mas malaki ang sahod mo. Halimbawa, kung ang hourly rate mo ay 65.63 pesos and ang night differential rate ay 72.19 per hour, para sa unang 8 oras mo ay ang bayad
times 8 siya. So, it equals to 577.52 pesos. Kung nag-overtime ka pa ng 2 oras, ang overtime with night differential ay 90.23 per hour. Kaya, ang dagdag na bayad ay 90.23 times 2 is equals to 180.46. Ang kabuuang sahod mo sa isang gabi ng night differential with OT is 757.98. Ibig sabihin, mas malaki talaga ang kita kung nag-overtime ka pa sa night shift. Isang reward para sa dagdag na oras at puyat mo. Tuwing araw ng sweldo, mapapansin mong may mga kaltas sa iyong sahod. Ito ay para sa mga mandatory contributions na itinakda ng gobyerno. Lahat ng empleyado ay kinakailangan magbayad nito at ito ay otomatikong ibinabawas ng employer. Narito kung para saan ang mga ito. SSS, para sa iyong seguridad sa hinaharap, gaya ng retirement, sickness, maternity, at iba pang benepisyo. PhilHealth, para sa medical at hospitalizations needs mo at ang iyong pamilya. Pag-ibig, para sa housing loan, savings o calamity loan na maaari mong magamit. Ang mga kontribusyong ito ay hindi lang obligasyon, kundi proteksyon mo rin bilang empleyado, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Ngayong 2025, may bagong SSS contribution table na siyang magiging basehan sa pag-compute ng buwanang kaltas sa sahod ng bawat empleyado. Ang kontribusyon ay otomatikong ibinabawas buwan-buwan at nakadepende sa laki ng sahod. Mas mataas ang kita, mas mataas ang ambag. Para saan ang SSS? Ang SSS o Social Security System ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga miyembro nito sa panahon ng pangangailangan gaya ng pagkakasakit, pagkabaldado, pagkawala ng trabaho, maternity leave, at higit sa lahat, retirement. Bakit ito mahalaga? Hindi lamang obligasyon, kundi seguridad mo ito para sa kinabukasan. Sa bawat ambag mo buwan-buwan, may kaakibat na benepisyo na maaaring makatulong sa iyo at sa iyong pamilya sa panahon ng kagipitan. Kaya mahalagang maunawaan ang bagong contribution table upang malaman kung tama ang kaltas at kung ano ang benepisyo ang maaaring makuha ang kapalit nito. For this slide, makikita nyo ang example ng SSS contributions. Kung monthly ay sumasahod kayo ng 7,750 to 8,249 pesos, ang SSS contributions nyo ay 400. Nakadepende ang contribution sa SSS sa amount ng sinasahod ninyo. Ngayon, pwede ka nang mag-apply ng SSS salary loan o calamity loan gamit ang iyong My SSS account online, kaya hindi mo na kailangan pumila o magpasa ng papel. Siguraduhin updated ang iyong contributions at bank details bago ka mag-apply. Para sa salary loan, mag-login, piliin ang apply for salary loan, sagutan ang form at hintayin ang approval. Kung may tanong, maaari kang lumapit sa HR o payroll department. Simula 2024 hanggang 2025, ang PhilHealth contribution rate ay 5% ng sahod ng bawat empleyado. Halimbawa, kung ang sahod mo ay 10,000, ang monthly contribution mo ay 500 na hatiin sa empleyado at employer. 250 ang share ng empleyado na kaltas sa sahod at 250 naman ang share ng employer. Tandaan, automatic itong kinakaltas at nire-remit ng employer sa PhilHealth. Kung may tanong kayo tungkol sa inyong contribution o record, magtanong lang sa HR. Hinahati ang pag-ibig contribution sa empleyado at employer. Kung ang sahod ay 1,500 pababa, 1% ang ambag ng empleyado at 2% ang employer. Kapag lampas naman sa 1,500, parehong 2% ang ambag ng bawat isa. Halimbawa, sa 10,000 na sahod, 200 ang kaltas sa empleyado at 200 ang hulog ng kumpanya. Naipon ito sa pag-ibig savings na magagamit sa future loans o housing loan. Ang Pag-ibig Calamity Loan application form ay ginagamit para mag-apply ng loan kung naapektuhan ng sakuna ang inyong lugar. Kailangan ilagay sa form ang inyong personal information, employer details, loan amount, at declaration na naapektuhan kayo. Siguraduhin updated ang inyong pag-ibig contributions para ma-approve ang loan. Kung may tanong o kailangan ng kopya ng form, magtanong lang sa HR.
Ang 13-month pay ay isang karagdagang sahod na ibinibigay sa lahat ng empleyado kada taon na isang legal na benepisyo. Ito ay maaaring ibigay sa December o hatiin sa mid-year or June. Lahat ng empleyado na may at least isang buwan ng serbisyo sa loob ng taon ay entitled dito. Ang pagkalkula ng 13-month pay ay batay sa total basic salary na kinikita sa buong taon. Hahatiin sa 12 months. Halimbawa, kung ang basic salary mo ay 12,000 kada buwan, ang 13-month pay mo ay 12,000. Ang SILP o Service Incentive Leave Pay ay isang benepisyo para sa mga empleyado na nakakapagtrabaho na ng isang taon sa kumpanya. Binibigyan ito ng 5 araw na bayad na leave bawat taon na maaari mong gamitin para sa pahinga, personal na lakad o bakasyon. Kung hindi mo magamit ang leave, ito ay maaari ma-convert sa cash. Mahalaga na tandaan, maaari mo lang itong makuha pagkatapos ng isang taon na serbisyo sa kumpanya at pwede itong gamitin hindi lang kapag may sakit, kundi para sa iba pang personal na dahilan. Ang half-day leave ay binibigay sa mga empleyado na kailangang lumiban sa trabaho sa loob lamang ng kalahating araw. Ang normal na oras ng trabaho ay nahahati sa dalawang bahagi. Umaga mula 8 a.m. hanggang 12 noon at hapon mula 1 p.m. hanggang 5 p.m. Kapag ang empleyado ay nag-leave sa alinman sa dalawang bahagi ng araw, ito ay tinuturing na half-day. Kung sakaling wala nang natitirang bayad na leave o hindi karapat-dapat para dito, maaaring mag-apply ang empleyado para sa unpaid leave o no-pay leave. Gayunpaman, ang ganitong uri ng leave ay kinakailangang aprobahan muna ng kanilang immediate supervisor bago ito masunod. Ang retirement pay ay benepisyo para sa mga empleyado magreretiro na. Batay sa Article 302 ng Labor Code, ito ay para sa mga empleyadong hindi sakop ng SSS o may sariling retirement plan, may edad 60 to 65 years old at least 5 years na sa serbisyo. Ang halaga ng retirement pay ay may katumbas na kalahating buwan ng sahod kada taon ng serbisyo, kabilang ang 15 days na sahod, cash equivalent ng hindi nagamit na SILP at one-third ng buwang sahod bilang ng 13-month pay. Ang employer ang responsable sa pagbabayad ng benepisyong ito. Para mag-file ng paid leave, gawin ang mga ito. Sabihan si HR or supervisor ng iyong leave plan. Fill out ang leave form at siguraduhin tama ang details. I-submit ang form kay HR para maaprobahan. Hintayin ang approval bago mag-leave. Tip lang, ihanda ang mga kinakailangan dokumento tulad ng medical certificate para sa sick leave. Para makuha ang SSS pension, mag-apply online sa My SSS at piliin ang Apply for Retirement Benefit. Ihanda ang mga dokumento tulad ng valid ID, birth certificate at bank details. Kung optional retiree, kailangan ng Certificate of Separation at punan at isubmit ang form. At kung kailangang bumisita sa SSS branch, hintayin ang approval at makakatanggap ka ng pension sa iyong bank account. Kung maaksidente o masugatan habang nagtatrabaho, may mga benepisyo kang maaaring makuha. SSS Employees Compensation Benefits, libre ang gamutan, hospitalization at rehabilitation, may daily sickness benefit at disability benefit. Kung nagdulot ng permanenteng kapansanan, employer support, bayad na sick leave kung may natitirang leave credits. Paano i-claim ito? Ipaalam agad sa supervisor o HR ang aksidente. Magpasa ng incident report at medical certificate. Ang HR ang magpoproseso ng claim sa SSS. Kung kailangan mong mag-emergency leave, sundin ang mga hakbang na ito. Sabihan agad ang HR o supervisor, tawagan o i-message sila agad upang ipaalam ang iyong leave. Magpasa ng leave form. Kapag nakabalik na, kumpletuhin ang leave form at isubmit sa HR. Magbigay ng dokumento kung kailangan. Kung sakit ang dahilan, mag-submit ng medical certificate o iba pang dokumento. Tip lang, kahit emergency, siguraduhin magbigay ng abiso para hindi ito maturing na awol.
Sa SSS, ang kontribusyon ay depende sa sahod. Binabawas ito buwan-buwan para sa retirement at iba pang benepisyo. Sa PhilHealth naman ay 5% ng sahod. Maximum na 5,000 para sa mga sahod na higit na 100,000. Ginagamit ito sa ospital at medical assistance. Pag-ibig naman ay 2% ng sahod pero maximum na 200 pesos. Ginagamit para sa housing loans at savings. Kung mag-resign ka bago matanggap ang 13-month pay, may karapatan ka pa ring makuha ang prorated na bahagi nito, batay sa tagal ng iyong trabaho sa taon. Ang formula para kalkulahin ito ay kabuuang sahod sa taon divided by 12. Halimbawa, kung nagtrabaho ka ng 6 months na may sahod na 10,000 bawat buwan, ang matatanggap mong 13-month pay ay 5,000. Karaniwang ibinibigay ito kasabay ng final pay matapos ang clearance process. Siguraduhin kompleto ang requirements para maiwasan ang delay. Kung nagtatrabaho ka mula 10 p.m. hanggang 6 a.m., may karapatan ka sa night differential pay na dagdag na 10% ng iyong regular hourly rate. Halimbawa, kung ang regular hourly rate mo ay 65.63, ang night differential ay 72.19. Ang benepisyong ito ay para sa mga regular, provisionally, at contractual employees, maliban na lang sa mga accepted na positions tulad ng managerial employees. Ito ang halimbawa ng payslip kung saan makikita ang kita gaya ng basic pay at overtime, pati ang mga bawas tulad ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Makikita rin dito ang kabuuang net pay na matatanggap matapos kaltasan ang lahat ng contribution. Ang basic pay ay kinocompute base sa bilang ng oras ng pasok ng empleyado. Sa halimbawang ito, mayroong 88 regular hours na katumbas ng 5,775. Nababawasan ito ng 131.75 para sa late at 393.75 para sa undertime. Kaya ang natitirang basic pay ay 5,250. Makikita rin dito ang bayad sa overtime gaya ng regular overtime, legal holiday overtime, at night differential overtime. Ang total ng overtime pay ay umaabot sa 1,327. Kapag pinagsama ang basic pay at overtime pay, makukuha ang gross pay na 6,577.27 pesos. Ito ang kabuuang sahod bago kaltasin ang mga kontribusyon gaya ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Sa slide na ito, pinapakita ang payroll summary sa kaliwa at deduction naman sa kanan. Makikita natin na match lahat ng figures tulad ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig at taxable income na 5,947.27 pesos. Walang tax withheld kaya ang net pay ay same pa din. Ibig sabihin, tama at align ang computation ng payroll. Sa slide na ito, makikita ang net pay na 5,947.27 pesos. Pagkatapos ng mga bawas sa government contributions, walang ibang income gaya ng allowance, transpo, o adjustments kaya naman nanatili ang total other income sa zero. Dito makikita ang net pay pagkatapos bawasin ang mga government contributions at tax. Kasama dito ang SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Makikita rin sa kanan ang listahan ng iba't ibang posibleng deductions tulad ng canteen, insurance, at loans. Sa example na ito, walang ibang deduction kaya buo ang net pay na 5,947.27 pesos. Makikita dito ang kabuuang sahod ng empleyado mula sa gross pay na 6,577.27 pesos ay ibinawas ang SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Walang tax na kinuha kaya ang net pay ay 5,947.27 pesos. Maya Bank is here with its higher earning 6% interest rate. So you can reach goals faster in a safe and secure bank. Open Maya Bank with just one ID. Now that's a money app that does it all. Maya, it's everything and a bank. First step, punta po kayo sa Play Store or App Store at iSearch and Maya.
Second, install the Maya app. Paano nga ba mag-open ng bank account o savings account sa Maya? Tara, pag-usapan natin. Ito yung savings account ko sa Maya. Bank account talaga to na insured ng PDIC up to 500,000 pesos. At ang maganda pa dyan, katulad ng sa ibang bangko, pwede kang mag-open ng time deposit katulad nito at marami pang iba. Tumutubo din ang pera dito dahil hindi ito yung katulad ng ibang traditional bank. Instead, ang Maya Bank ay digital bank. At depende kung kailan nyo pinapanood tong video na to, pag chinek nyo na yung account niyo sa Maya Savings, makikita ninyo yung iba't ibang interest rate na ino-offer ng Maya Bank. At dahil nga isa itong savings account, dapat meron ka ring bank account number, which is makikita mo agad yan sa Maya app. Ito yung savings account number ko. So kung magpapadala ka or may magpapadala sa'yo ng pera sa bank account mo, itong savings account number ang dapat ibigay mo sa kanila. At hindi katulad ng Maya Wallet na may limit, let's say 100,000 pesos or 500,000 pesos. Dito sa Maya Bank, wala itong limit. At bukod pa dyan, pwede ka rin mag-request ng bank certificate, bank statements, at marami pang iba. So paano nga ba mag-open ito? Unang-una, dapat mag-register ka muna sa Maya Wallet. Hindi ka pwedeng magkaroon ng Maya Savings Account kung wala ka munang Maya Wallet. At sa pag-register, dapat mag-download muna kayo nito sa Play Store or App Store. At kapag nakapag-download na, mula dito, mag-create lang ng account. Sa pag-create ng account, ibibigay mo lang yung personal details mo, katulad ng complete name, kailangan din ng contact info, katulad ng phone number at email address. Yung phone number, ito yung magsisilbing Maya Wallet account mo na. Matatandaan, kanina sa Maya Bank, meron kang bank account number. Sa Maya Wallet, phone number ang kailangan. So, pag-register, phone number lang, at i-provide lang yung ibang mga information, i-approve lang yung mga dapat i-approve katulad ng terms and conditions, at meron ka ng Maya Wallet na katulad nito. At itong savings account or itong nasa taas, ito na yung pinaka-Maya Bank. Pero dapat gawin yung step 2. Matatandaan yung step 1 ay pag-register. Step 2, i-upgrade ang account. Kung may phone po kayo, pwede nyo itong scan para mag-direct kayo sa Play Store and para ma-download nyo yung app. Imbis na hard copy ng payslip ang ibibigay, ipapadala na lang sa email nyo ang payslip. Makikita nyo sa email payslip ang breakdown ng sahod nyo, basic pay, overtime, at government contributions, tax, at net pay. Importante na laging i-check ang email nyo tuwing sweldo para makita ang payslip at ma-check kung tama ang bayad at kaltas. Ang final pay ay huling sahod na matatanggap ng empleyado kapag nag-resign, na-terminate o natapos ang kontrata. Ito ang buo o kabuuang bayad na dapat ibigay ng kumpanya bago tuluyang umalis ang empleyado. Pwede rin may kaltas sa final pay kung may hindi na bayarang cash advance, may hindi na isoli na gamit ng kumpanya, at may utang sa kantina o kung saan man. Matatanggap ninyo sa inyong mga online account ang final pay sa loob ng 30 days mula sa huling araw ng clearance ninyo, ayon sa DOLE Advisory Number 06-2020. And that's all for salary, compensation, and benefits. Thank you.